Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, iisa lamang ang kinikilalang tunay na superstar, si Nora Honor. Mula sa pagiging simpleng dalagita ng Iriga na may gintong tinig hanggang sa pagiging pinakamamahaling bituin sa entablado, telebisyon at pelikula, iniukit ni Nora ang kanyang pangalan sa puso ng sambayanang Pilipino. Sa video na ito, ating balikan ang kanyang makulay na buhay, ang rurok ng kanyang kasikatan, at ang mapait na pamamaalam sa isang alamat na hindi kailanman malilimutan. Narito ang kwento ng bituing hindi kailanman kumupas, si Nora Honor. Ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor noong May 21, 1953 sa Iriga City, Camarines Sur. Si Nora Honor ay lumaki sa isang pamilyang salat sa yaman, ngunit hitik sa pangarap. Isa siya sa siyam na magkakapatid. Ang kanyang ina, si Antonia Cabaltera, ay isang simpleng labandera habang ang kanyang ama, si Inocencia Villamayor, ay isa namang karaniwang manggagawa. Bata pa lamang ay namulat na si Nora sa hirap ng buhay. Bunsod nito, nagtitinda siya ng tubig at mani sa riles ng tren. Sumasabay sa takbo ng mga tren habang dala ang kanyang panindang barya-barya kung kumita. Ngunit sa likod ng pagiging isang batang mahirap, may tinig siyang tila hiyas na itinatago ng langit. Umaawit siya sa mga piyesta at paligsahan sa kanilang lugar at pinapakinggan siya ng mga taong dumaraan, tila kinikilabutan sa linaw at lambing ng kanyang tinig. Siya rin ay kilala sa kanilang lugar bilang batang may mabuting kalooban at masipag. Kahit kulang sa tulog mula sa pagtitinda, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Mahilig siyang sumali sa mga amateur singing contest sa barangay at simbahan, kung saan dahan-dahang naipon ang kanyang kumpiyansa at karanasan bilang mga awit. Nang sumapit ang 1966, lumuwas si Nora sa Maynila upang subukan ang kanyang kapalaran sa tawag ng tanghalan. Sa edad na 14, hindi niya inaasahan na ang simpleng pangarap na makapag-aral at makatulong sa pamilya ay magiging simula ng kanyang maalamat na paglalakbay. Ang kanyang pagsali sa tawag ng tanghalan ay naging isang tagpo na hindi malilimutan. Sa kanyang malaanghel na boses, nanalo siya sa Grand Finals at naging pambansang pangalan. Sa panahong ang mga sikat na artista ay mestiza at mestizo, ang isang kayumanging gaya ni Nora ay naging pambihira at revolusyonaryo. Siya ay naging simbolo ng masang Pilipino. Dahil sa kanyang tagumpay sa singing contest, napasok siya sa recording industry at nagsimulang makilala sa mga love songs, ballads at kundiman. Ngunit, hindi lang dito nagtapos ang kanyang kasikatan. Nagsimula siyang isabak sa pelikula at dito nabuo ang tambalang Guyan Pip. Siya at ang aktor na si Tirso Cruz III. Ang kanilang tambalan ay minahal ng buong bayan at naging bahagi ng kultura noong dekada 70. Naglabas siya ng sunod-sunod na platinum records at napuno ang mga concert venues sa buong bansa. Ang mga Noranians, tawag sa kanyang mga masusugid na tagahanga, ay naging makapangyarihang grupo na laging sumusuporta sa kanyang mga proyekto. Mula sa musika, lumundag si Nora sa pelikula. Hindi lang bilang artista, kundi bilang isa sa pinakamahusay na aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga mata, ang kanyang katahimikan, ang kanyang damdamin, hindi kailangang isigaw, ay nagbigay ng bagong anyo sa pag-arte. Ilan sa kanyang pinakatanyag na pelikula sa dekadang ito ay ang mga sumusunod, tulad ng Tatlong Taong Walang Diyos na ipinalabas noong 1976, Ina Ka ng Anak Mo na ipinalabas noong 1979, and God Smiled at Me noong 1972. Sa pelikulang Himala, isang obra ni Ishmael Bernal na isinulat ni Ricky Lee, gumanap si Nora bilang si Elsa, isang batang babaeng nagsasabing nakakakita ng Berheng Maria. Dito na itala ang kanyang pinakatanyag na eksena, ang katagang Walang Himala, isang sigaw ng katotohanan at pagkamulat. Ang pelikula ay isinama sa international festivals at itinanghal na isa sa pinakamahusay na pelikulang Asyano ng lahat ng panahon. Si Nora ay hinangaan sa buong mundo
bilang isang dramatic actress na kayang sumalo ng pinakamalalim na emosyon sa katahimikan. Nominado ito sa Berlin International Film Festival at umani ng parangal sa Fukuoka at Amiens Film Festivals. Ang performance ni Nora sa Himala ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na performance ng isang aktres sa buong mundo at kinilala maging ng mga banyagang manunuri. Sa kabila ng tagumpay, hinarap ni Nora ang mga personal na pagsubok. Ang kanyang relasyon kay Christopher De Leon ay nauwi sa hiwalayan. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 3 anak, si Lotlot De Leon, Ian De Leon at Matet De Leon. Gayunpaman, nanatili ang respeto at ugnayan sa pagitan ng dating mag-asawa. Fast forward noong taong 2005, nasangkot siya sa isang kontrobersya sa airport sa Los Angeles kaugnay ng umano'y droga, bagay na kanyang itinanggi. Ito ay naging malaking dagok sa kanyang karera, ngunit sa kabila nito, nanatili ang kanyang mga tagahanga sa kanyang likuran. Mula rito, muling bumangon si Nora. Sa pelikulang Naglalayag, siya ay nanalo bilang Best Actress. Sa The Floor Contemplation Story, pinukaw niya ang damdamin ng mga OFW. Ngunit sa Thy Womb noong 2012, muling pinatunayan ni Nora ang kanyang galing sa pag-arte, kung saan siya ay nanalo ng mga prestigious awards sa Asia at Europa. Noong taong 2014, isinumiti siya para sa National Artist Award, ngunit hindi ito inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ito ay dahil umano sa kanyang kasaysayan na may kinalaman sa ilegal na droga. Ayon kay Noynoy, ang pagbibigay ng nasabing parangal kay Honor ay maaaring magpadala ng maling mensahe na tinatanggap o pinapalampas ang paggamit ng ilegal na droga sa bansa. Ang desisyon ni Aquino ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga personalidad sa sining. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya, habang ang iba naman ay sumang-ayon sa kanyang paninindigan laban sa ilegal na droga. Sa kabila ng kontrobersyang ito, kinilala pa rin ng marami ang malaking kontribusyon ni Nora Honor sa sining at kultura ng Pilipinas. Noong taong 2022, tawad kay Nora Honor ang titulong Pambansang Alagad ng Sining para sa pelikula at sining pambroadcast bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag sa industriya ng sining at pelikula sa bansa. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Nora ay hindi na aktibo sa media. Isa sa mga pinakamatinding pagsubok sa kanyang kalusugan ay ang pagkawala ng kanyang tinig noong taong 2008 matapos ang isang cosmetic surgery sa Japan. Ayon sa ulat ng PEP.ph at Bandera, nasira ang kanyang vocal cords sanhi ng komplikasyon sa anesthesia, dahilan upang tuluyang mawala ang kanyang iconic na boses. Bunsod ng insidenteng iyon, madalas ding makaranas ng kahirapan sa paghinga at mabilis na pagkapagod si Nora. Noong taong 2022, isiniwalat naman ni Nora na siya'y nawala ng buhay sa loob ng 3 minuto habang nasa ospital dahil sa matinding pagbagsak ng oxygen sa kanyang katawan. Kahapon April 16, 2025, pumanaw na ang tinaguriang superstar ng pelikulang Pilipino at pambansang alagad ng sining para sa pelikula at sining pantelebisyon, si Nora Honor. Siya ay edad 71. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Ian De Leon sa isang post sa Facebook saan inilarawan niya ang kanyang ina bilang puso ng aming pamilya, isang bukal ng walang hanggang pagmamahal, lakas at init. Ayon sa ulat, si Nora Honor ay pumanaw sa The Medical City Ortigas sa Pasig. Kaagad na bumuhos ang pakikiramay mula sa lahat ng sektor ng lipunan, artista, politiko, ordinaryong mamamayan. Si Nora Honor ay hindi lamang artista, siya ay naging boses ng mga Pilipino sa tuwa, sa lungkot, sa paghihirap at sa tagumpay. Ang kanyang mga pelikula ay bahagi ng kasaysayan. Ang kanyang musika ay bahagi ng ating alaala. Ang kanyang katauhan ay salamin ng ating pagkatao. Si Nora lamang ang aktres na kayang umarte nang hindi nagsasalita. Ang kanyang paglisan, nawalan tayo ng isang bituin, ngunit mananatili siyang gabay sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at higit sa lahat sa mga taong nangangarap. Paalam Nora Honor, ikaw ang tunay na himala ng sambayanang Pilipino.